Tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Ito natin ang Diyos sa hari ito na itong kaming muli sa ating mga magbubulay-bulay. Ito, Diyos, ay kapangyarihan. Ito, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ito, Panginoon, ang aming pag-asa. Dahil ang iyong salita ay may kaganapan at siyang maghaganap sa mga sumasampalataya, sa mga umibig sa iyo at sa iyong mga kinalulugan. Salamat po sa biyayang ito na patuloy mo pinamamana sa amin kung saan kami ay malayang makapagsaliksik ng mga bagay na ito at ang iyong malayang espiritu naman ng katotohanan ang siya mong pinagdadala upang sa amin ay magpaunawa. At salamat sapagkat yung sa pamagitan ng iyong biyaya hindi mo na kami, Diyos, hiningihan pa ng maraming mga bagay, kundi ang amin lang pananampalataya at pagsunod. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang intro natin ay Romans 5:10. Magbabasa lang tayo ngayon. At kayo na ang bahalang umunawa. Siguro, paliwanagan ko lang ng konti. Kasi maliwanag eh. Maliwanag na yung mga talata, plus yung mga bagay na sinishare ko sa inyo. Pag dugtong-dugtongin nyo lang, pag ugay-ugayin nyo lang, ayun na ang mga pahayag. Sapagkat kung noon tayo'y mga kaaway, amen, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Amen? So ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang naging dahilan para tayo ay magkaroon ng access sa Diyos. Amen? Kasi nga, ang sino man hindi kabilang sa mga Israelitas ay hindi kinalulugan ng Diyos. Naniwala ba kayo? Ang Biblia sa Lumang Tipan, yun ang kanyang pahayag. Ang nililingap lang ng Diyos ay ang bansang Israel. Amen? Ang Diyos, tinawag niya si Abraham, dating Abram, nagkaroon ng bagong pangalan, naging Abraham. Kaya nakasulat din naman sa mga pinag-aaralan natin, tayo, mga ililigtas ng Diyos, sa mga darating na panahon ay magkakaroon tayo ng bagong pangalan. Kung ayaw yung pangalan nyo, pwede niyang papalitan sa Diyos. Amen. So, ang pagkahirang ng Diyos ni Abraham ay gagawin siya, pagpapalain siya ng Diyos at gagawin ang kanyang binhi na maging bansa. Amen?
Kaya sinasabi ko sa inyo ng mga nakaraan, ang Diyos ay tumatawag siya upang hirangin niya sila na maging bayan at maging bansa. Amen? At meron bang Kristo dito? Wala. Yung kanina, yung nabasa natin, si Kristo naman na anak, siya ang ulo ng iglesia. Colossians chapter 1 verse 18. Tingnan natin. Yan. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Mayroon pa rin siyang kadakilaan. Siya ang ulo ng katawan. Walang iba ang iglesia. 17. Tignan natin. Sino to? At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. 16. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Naunawanan niya kung sino yung ulo ng iglesia? Hindi niya pa rin agets. 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sino ang panganay sa lahat ng nilalang? Si Adan? Si Jesus. Bakit panganay sa lahat ng nilalang? Ang una-unang nilalang ng Diyos, si Adan. Unawaan niyo ulit ang Biblia. Balikan natin ang Biblia. Bago nilalang si Adan, mayroon ng dating sanlibutan. Unawaan niyo na yun? Bago sila Adan, mayroon ng dating sanlibutan. Mayroon ng dating sanlibutan. Amen? So hindi siya kauna-unahang nilikha, hindi si Adan. Baka nauna pa nga mga dinosaur. Isipin nyo. Amen? Ang mga kauna-unahang nilikha ng Diyos, bago ang mga langit at ang lupa, Genesis 1:1, yung mga anghel. Angels are created by God. Nilikha din sila ng Diyos. So bago niya lalangin ang langit at lupa, nilikha niya muna ang mga anghel upang maging katuwang niya. Amen? Sa paglikha ng lahat ng mga bagay nito. May mga kapangyarihan din ng anghel. Yung mga anghel, kaya din nilang mag-control ng hangin, mag-control ng apoy, kaya nilang may kapangyarihan din sila. Ayos sa mga bagay nito. Okay. Pero itong sinasabi nito na siyang larawan ng Diyos na di nakikita, ang pangalan ng lahat ng mga nilalang. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya nung nagkaroon ng panahon na nawala ang Diyos, kasi nga nagkatawang tao, sino ang larawan ng Diyos ngayon? Nung panahon na yon, si Kristo. Kaya nga ang Diyos nagkatawang tao. Amen? Hanapin mo ang Diyos. Sabi ni Kristo, wala. Dahil hindi niya aminin na siya ay Diyos. Bakit? Siya ay anak ng panahon na yun. Basa naman natin kanina, isa lamang ng Diyos. Sino? Ang Ama. So, ibig sabihin ng anak ay wala siya sa kalagayang Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin siya ang Diyos. Kahit na unawa, kahit na mayroon siyang hinagap sa kanyang sarili na siya yung Diyos na nagkatawang tao, hindi niya pwedeng aminin siya ay Diyos. Hindi siya Diyos sa panahon na yun. Amen? Siya ay panganay sa lahat ng mga nilalang. Okay, ano ang mga unang nilalang? Ang dating sanlibutan, kasama ng mga dambuhalang mga hayop, kasama ng mga anghel. Amen? Mga bituin sa langit at ng mga anghel.
ang dating namamahala dito sa earth ay si Lucifer. Amen? Ang Lucifer, siya ang kanan ng Diyos dati. Siya ang next to God. Amen? At ang tawag sa earth dati is Garden of God. Yung tawag dito sa liputan. Dito sa earth natin dati, Garden of God. And the earth is called Eden. Amen? Kaya yung paraiso na kung saan nilikha sila Eva at Adan is what we call Garden of Eden. Amen? Ano naman nyo na? Okay. So, paano naging panganay si Kristo? Sa lahat ng mga nilalang na ito, mas panganay siya sa mga anghel. Amen? Ayan. Hindi natin papasubalian ang sabi ng Biblia. Okay? So, ang Biblia ay totoo. Ngayon, paano natin i-harmonize ang Biblia, sinasabi ng Biblia, sa mga pahayag din ng Biblia at sa mga history na rin. Amen? Ano ibig sabihin? Bago isipin ng Diyos ang langit at ang lupa, at bago isipin ng Diyos ang mga anghel, unang-unang nasa isip ng Diyos si Kristo. Na ano? Ipinanukala niya na siya ay magkakatawang tao. May anak, may panganganak, at siya ay tatawagin anak ng Diyos. Amen? Kaya sinabing panganay sa lahat ng mga nilalang. Okay, mas panganay pa siya. Mas panganay pa siya bago sa mga anghel. Ilang libong taon na yun, ilang milyong taon na yun. Ganon na nangyari. Nung ang Diyos ay ano sabihin? Nung ang Diyos ay nag-isip, una niyang naisip si Kristo. Amen? Nung ang Diyos ay Christ is the wisdom and the power of God. Nung mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos, unang-una niyang naisip si Kristo. So, Christ is the firstborn of every creator. Siya ang unang wala. Okay. At ano ang panukala patungkol kay Kristo? Siya ang magiging ulo ng iglesia. Amen ba? Siya ang kinikilala nating leader natin sa iglesia nito. Lahat ng ating pananampalataya, lahat ng paniniwala natin ay na kay Kristo. Amen ba? Lahat ng bagay na gusto nating pangyarihin sa iglesia, hindi tao ang nasusunod. Hinahayaan natin ng Santong Espiritu ang kumilos sa kalagitnaan natin. Amen? We have leaders, pero mataimtim-tim dumadalangin ng mga yan. Ano ba ang kalooban mo? Amen? Ano ang gusto mong mangyari? Yan ang dinadalangin ng mga leaders natin. Hindi sila basta-basta kumikilos sa kanilang sariling desisyon. At yung gusto nila, yun ang mangyari. Hindi. Kinukonsider nila yung gusto nila, kalooban ba ng Diyos? At pinahayaan natin, magbilang si Kristo, ang ulo ng iglesia, siya ang mamamagitan at ang kapangyarihan ng aming Panginoon ang siyang magiging patnubay natin sa iglesia nito. Amen? So, si Kristo ang ulo ng iglesia, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatuwing bagay ng iglesia. So, tinawag tayo, okay, 1 Timothy chapter 1 verse 9. 1 Timothy 1:9. Yamang na laman ng mautusan. 2 Timothy. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya
na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amen? Sa pamagitan ni Kristo, tayo ay tinawag sa isang banal na pagtawag upang maging bahagi ng katawan ni Kristo at siya ang ating maging ulo. Amen? Siya, pamumunuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang Santong Espiritu. It is written in John, susubuhin niya ang Santong Espiritu upang kung ano man ang hilingin natin sa Ama, sa kanyang pangalan, ay bibigay naman sa atin ng Ama. Magsusugo ang ating Panginoon Kristo ng kanyang Santong Espiritu upang maging gabay natin sa iglesia. Amen? Maging gabay natin sa iglesia. At ito ay pinangyari ng Panginoon. So we are called through Christ upang maging bahagi ng iglesia. Amen? Maging bahagi ng iglesia. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo noon. Bakit ang iglesia? Ang hirap dumami. Ang iglesia, ang hirap dumami. Pero yung ibang mga pananampalataya, ang bilis lang dumami. Amen. Sa akin na unawaan ko, ang iglesia ay puno ng persecution, kagaya ng mga panahon ng mga apostol. Ang iglesia ay puno ng mga trials, pagsubok. Yan ang iglesia. At sa iglesia, ang dami rin natitisod, ang daming nawawala, ang daming namimina, ang daming casualty. Amen. Na nasasakop ng kaaway. Daming casualty. Yung mga mahihina, kawawa. Amen. At yan ang church. Sabi ko ng mga nakaraan, yung mga pinapahayag ko sa inyo pauna, unti-unti, na tayo ngayon ay pinapalaya na ng ating Panginoong Jesucristo sa kalayaan na tayo ay hindi na maguguluhan, sa kalayaan na tayo ay hindi na magugulumihanan. Amen. Sa kalayaan na sa atin ay pumipigil para tayo ay lumago at dumami. Amen. Isa lang ang paraan. Hirangin tayo ng Diyos na maging bayan. Sigurado ang bayan, paparami. Ang iglesia, ang baliktaran sa iglesia, ang iglesia, minsan konti, minsan dadami, uunti ulit. Minsan dadami, uunti ulit. Amen. Pinapalaya tayo ng Panginoon. Okay, balikan natin 5:10 ng Romans. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway, pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Tubahat pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Unawaan nyo? Ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo upang ang tao ay sumampalataya sa Kanya. Amen? At sino mang sumasampalataya kay Kristo ay maging bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? At kung tayo ay matibay na sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, amen, lumago na sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, natuto na ng mga bagay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo? Siya naman ngayon ay mamamagitan sa atin upang
ipagkasundo tayo sa Diyos. Amen? Upang ipagkasundo tayo sa Diyos. Kailangan ba niya tayo ipagkasundo sa Diyos? Nakasulat. Dahil ang lahat ng mga bagay, ang sanlibutan, tayo, ang tao, ay sa Diyos. Amen. Lahat ay sa Diyos. Ngayon, dahil kaaway ng Diyos, ang iba, sabihin natin, ang mga hintil ay naging hindi mananampalataya sa Diyos. O magandang sabihin, kaaway ng Diyos, hindi agad-agad pwedeng makipagkasundo ito directly sa Diyos. Kailangan ng tagapamagitan, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pero mas madali kung may mamamagitan. Amen? Yung tagapamagitan, dadalhin niya yung mensahe ng Diyos para sa mga tao. Amen? At kung sumunod ang tao, yung bang mabagbag ang loob ng tao, madali na sila ipagkasundo sa Diyos. Amen? Kung sinunod nila yung ipinamamagitan ng Diyos sa mga tao, madali na sila makipagkasundo sa Diyos. Amen? At yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kamatayan sa krus, kumbaga, nabagbag ang loob ng mga tao. Walang makakagawa ng pag-ibig na halimbawang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, nabagbag ang loob ng mga tao sa Kanya. Naniwala sila sa Kanya, sumampalataya sila sa Kanya. At ngayon, siya ang ulo ng iglesia, ang spirito ng ating Panginoong Jesucristo na kumikilos sa iglesia, ang nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay na dapat nating maunawaan hanggang sa tayo na mismo ang magkukusang makipagkasundo sa Diyos. Nagawa niyo na bang makipagkasundo sa Diyos? Naunawaan niyo na ba kung anong pakikipagkasundo sa Diyos ang gagawin natin? Amen. Yung 8:6 kanina ng 1 Corinthians, ang Diyos, ang Ama, ang Siya. Pakibasa natin, 8:6 ng 1 Corinthians, sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Okay? Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya. Amen? So sa Diyos ang lahat ng mga bagay, maging tayo. Yun nga lang, naging kaaway ng Diyos ang tao, maliban sa Israel. So ang hintil, kaaway ng Diyos, sapagkat ang mga hintil ay laban sa Israel. Ano ang sabi ng, ano ang paspas ng Diyos kay Abraham? Ang magpapala sa iyo ay pagpapalain, at ang susumpa sa iyo ay susumpain. Kaya kakampi ng Israel, kakampi ng Diyos. Ang kalaban ng Israel, kalaban ng Diyos. Noong panahon na yun, walang kakampi ang Israel. So halos lahat ng bansa, kalaban ng Diyos. Kaya ang hintil is considered enemies of God. Eh, hindi pwedeng makipagkasundo tayo agad-agad sa Diyos ng ganun na lamang. Kailangan may magpaliwanag sa atin ng kalooban ng Diyos. Kailangan may magpaabot sa atin ng mensahe ng Diyos. Amen? At lalong-lalo na nadalhin sa atin ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig. Amen? At yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tagapamagitan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. 1 John chapter 2 verse 5. Verse 2. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao.
ang taong si Kristo Jesus. Amen? Siya na magitan. Sino si Kristo? Ang sabi ng Biblia, tao. Maliwanag, hindi sa Diyos, ha? Nung siya ay nasa kalagayang tao. Meron din nakasulat sa Biblia. Meron kaming nakikilala, sabi niya. Si Kristo ang sinasabi. Ngunit hindi na namin siya nakikilala gayon. Sapagkat nakikilala namin siya bilang tao. Ngunit ngayon ay hindi na namin siya nakikilala gayon. Ibig sabihin, hindi na siya tao nung panahon na yun. First Corinthians sa 18 yata magbabasa yun. Ano na siya? Nung panahon na yung binanggit na hindi na siya nakikilala ngayon, siya na ay nasa kalagayang espiritu. Kaya nung siya ay tagapamagitan, siya ay tao. Ulit nung siya ay umakyat sa kanyang kalagayan ng una, kinuha na niya ang kalagayan bilang Diyos. Okay. 1 Corinthians chapter 5 verse 18. Kunin muna natin ito. So, 1 Corinthians 5:18. 18. Wala. Wala siya. 2 Corinthians. Sorry. Natapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. So, talagang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Okay, the ministry of reconciliation ay ipinahayag ng mga apostol. Sundan natin ang pangaral ng mga apostol, i-apply natin ang pangaral ng mga apostol, gawin natin ang pangaral ng mga apostol, at tayo ay malayang makikipagkasundo sa Diyos. Makikipagkasundo sa Diyos. At ang pakikipagkasundo natin sa Diyos ay tayo na sa ating sarili ang makikipagkasundo sa Diyos. Pwede ko ba kayong ipamagitan na makipagkasundo sa Diyos? Hindi na. Ginawa na ni Kristo yun. Ang pwede namin gawin, turuan kayo kung paano makipagkasundo sa Diyos. Na kinakailangan nyo makipagkasundo sa Diyos. Pero kayo sa inyong sarili, kayo mismo ang magkakaroon ng debosyon para kayo ay makipagkasundo sa Diyos. Amen? Sikapin ninyo, gawin ninyo. Unti-unti, abutin ninyo yung paglago ng karunungan at kaalaman patungkol sa kung paano makipagkasundo sa Diyos. Manalangin muna kayo. Patawarin mo ko. Pinupuri kita na Diyos ko. Manalangin muna. Hanggang sa maramdaman mo na yan habang patuloy kang nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Lumalalim yung mga gusto mong ipahayag sa Diyos. Amen. Hanggang sa matuto kang makikipagkasundo sa Panginoon. 19. Tuloy natin. Sa mga tuwing bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan. Okay? Ano ang pinagkasundo? Kasama ang sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na nasa sanglibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kita nyo? Kung nagawa mong makipagkasundo sa Diyos, ang ganda. Sabi niya, hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Kung magawa mo makipagkasundo sa Diyos, hindi ibibilang ng Diyos ang iyong pagkukulang
na kasalanan. Amen? Kung nagawa mo makipagkasundo sa Diyos, yung mga negligence mo ay hindi bibilang na kasalanan. Sabihin, forgivable. Hindi na big deal sa Diyos. Amen? Hindi kanya parurusahan. Kasi di ba, ang minamahal ng Diyos, pinaparusahan ng Diyos. Pinapalo ng Diyos. Pero, kung nakipagkasundo ka na sa Diyos, yung mga bagay na kasalanan natin nung nakaraan, hindi na ibibilang sa atin ng Diyos. Hindi na ibibilang na kasalanan. At kung sa pagpapatuloy, mayroon kang mga pagkukulang, uunawain ka na ng Diyos. Iintindihin ka ng Diyos. Ang gandang privilege, di ba? Basahin natin. Sa mga katuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan. Lahat ng nasa sanglibutan sa Kanya rin. Okay. Na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Amen. Unawan nyo? Sa panahon na yan, pag ikaw ay nakipagkasundo sa Diyos, ito yung mensahe ng awit kanina, yung goodness of God. You become our King and our friend. Amen? Yan ang magiging pribileyo natin. Hari natin siya, hari natin ang Diyos, pero pwede ka niyang gawing kaibigan. Amen? Pwede ka niyang gawing kaibigan. Kaya kung mayroon kang mga pagkukulang, palilipasin na ng Diyos yun. Sigurado ka naman, dahil sa paglago mo sa pananampalataya, yung negligence mo na yun ay hindi ayon sa kasalanang ikamamatay. At konting mga pagkakamali na. At unawain na ng Panginoon. 20, verse 20. Kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhig ang Diyos sa pamamagitan namin. Ang Diyos parang namamanhig sa mga tao na come, holy people, makipagkasundo kayo lahat sa akin. Parang gano'n ang mensahe. Kayo'y pinamamanhig namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Amen? Makipagkasundo kayo sa Diyos. Napakalaking pribileyo ang tatanggapin natin kung tayo'y makikipagkasundo sa Diyos. Amen? So, inuudyokan tayo ng mga apostol at hanggang ngayon, dinadala ko kayo na tayo ay makipagkasundo sa Diyos. Amen? Makipagkasundo sa Diyos. Ephesians 2:15. Nabasahin niyo yan, 5:16-21. Magandang mga pahayag. Ephesians 2:15-16. Na inalis ang pagkakaalig sa pamagitan ng kanyang laman kay kautusan ng may mga batas. Okay. Inalis din ang mga utusan na may mga batas. At ang palatuntunan upang sa dalawa ay nalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago na ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Okay? Taong bago. Sino yan? Nalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Unawain natin, may nalis ang pagkakalit sa pamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan
upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Lalangin sa kanyang taong bago. 14, tingnan nga natin ano itong pahayag na ito. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isang dalawa at ginabang pangyari na nasa gitna na nagpapahiwalay. 13, sino itong natubot ngayon kay Kristo Jesus? Kayo na nung unang panahon na ngayon ay linapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Okay. Yung taong bago na yun ay walang ibang ating Panginoon si Kristo. Okay. 16. Dali natin sa 16. Upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus na sa kanya pinatay ang pagkakaalip. Okay? Basahin niyo yung chapter 2 ng Ephesians na yan. It is about the grace of God. Sa biyaya tayo nang naligtas, ito hindi sa ating magawa, kundi ito'y biyaya ng Diyos sa mga nagsisisang palataya. Okay. Ang mensahe ng biyaya ng Diyos sa atin ay kaligtasan. At tayo pinagkasundo ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, para sa Diyos. Hanggang 22 yan. Okay, kung babasahin natin, ito na yung pag nabuo na sa atin ang pakikipagkasundo, ito na. Sige, tuloy natin, 17. Pag mayroon na tayong pakikipagkasundo sa Diyos, at siya na po rito, at pinangaral ng kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit. 18. Sapagkat sa pamagitan niya tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kita nyo? Ang ipinamagitan ni Kristo sa atin ay makapasok tayo sa isang espiritu. Amen. Na ano? Malaya tayong magkaroon ng kaugnayan o pakikipagkasundo sa Ama. Amen. Anong definition ng Ama sa inyo? Manilikha, siyang nagpanukala ng lahat ng mga bagay. Ano ba ang panukala ng Ama? Na ang tao ay magkakaroon ng pagpapanumbalik sa Kanya. Okay. Espiritu sa Ama. 19. Okay. So yun magkaroon tayo ng reconciliation sa Ama, sa Diyos. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sambayan ng Diyos. Okay? Ito yung essence ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ito yung essence ng reconciliation sa Diyos. Na ibibilang tayo ng Diyos na kasama ng mga banal at sambayan ng Diyos. Naramdaman niyo ba na tinatawag na kayo na maging bayan ng Diyos? O nananatili pa tayo doon sa tinatawag na iglesia ng ating Panginoong sa Kristo? Mayroong transition. May transition. Amen? At hindi nagkamali ang iglesia nung sabihin niya na tayo inihirang ng Diyos na maging bayan. Dahil nakikita niya naman, ayon sa bayan ng mga apostol, na ang ating pakipagkasundo sa Diyos ay humihirang sa atin upang tayo'y maging mga bahagi sa mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Amen?
Iskapin natin maramdaman na tayo ay makipagkasundo sa Diyos. O tinanggap na ng Diyos yung pagkasundo. Noon, ang pakipagkasundo ng tao sa Diyos ay sa pamagitan ng handog. Tinanggap ng Diyos yung handog mo, nilingap ka ng Diyos. Amen. Ngayon, ang paghahandog natin ay ating sarili. Pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati. Galingan nyo maghandog ng pagpupuri sa Diyos. Galingan nyo maghandog ng panalangin sa Diyos. Galingan nyo maghandog ng inyong sarili sa Diyos. Ipagkasundo nyo ang inyong sarili sa Diyos. Upang ibilang niya tayong maging sambahayan ng Diyos. Amen? Okay, next, 20. Na mga itiniyo sa ibabaw na kinagsaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulog. 21. Nasa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti at lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. 22. Nasa kanya ay itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen? For in Him we have built together. Amen? Together. Ibig sabihin, marami pinagsama-sama. Amen? Marami pinagsama-sama. Upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Upang panahanan tayo ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. O panahanan tayo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. English, mas maganda sa English. In whom ye also are built as tenants together. Binuong magkasama. Amen. For a habitation of God, upang panahanan tayo ng Diyos through the Spirit. Amen? So, ito na yung transition na dinadala tayo ng Diyos, o hinihiran tayo ng Diyos na maging bayan. It is by the grace of God through Christ. Amen? Hinihiran tayo maging bayan. 1 Timothy chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Ano na? Israel pa ba yan? Israel natin yung mga yan. Pero ito na yung biyaya ng Diyos sa atin. Malaya tayo makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na tinuruan tayo ng mga salita ni Kristo, tayong mga sumampalataya kay Kristo, tagalogin na natin. At ito na, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong pahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Transition na tayo. Going into God's nation. Ang hawaan nyo? Nakapagtaka, ano? Na ipinangaral sa iglesia nito, tayo ay pinadala ng Diyos upang maging isang bayan, maging isang bansa. 16:22 ng Isaiah. Ang munti ay magiging isang libo at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kung madali sa kapanahon. Amen. Ito ang kalooban ng Diyos at ito ang pinangyayari.
ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 1. Sa karayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkalagipin. Let us grow into faith. Lumago tayo sa pananampalataya. At kung lumago ka sa pananampalataya, maunawaan mo ang mga bagay na pinapahayag ng ating Panginoon Kristo hanggang sa tanggapin natin ang pakikipagkasundo sa Diyos. Pag ikaw ay nakipagkasundo na sa Diyos, hindi ka na kaaway ng Diyos, kundi ibibilang ka ng Diyos na kasama at bahagi ng kanyang mga banal at kasama sa sambahayan ng Diyos. Hindi ka na kaaway. Ikaw na ay bahagi ng kasambahayan ng Diyos. Okay, Romans chapter 5, balikan natin, verse 10. And I found out na yung verse 9, yun yung tema natin sa Pentecost. Which is, bahagi siya ng topic ng reconciliation. Galing, di ba? Sapagkat kung noong tayo mga kaaway, pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lughapa. Ngayong nagkakasundo na, okay, naramdaman nyo na tayo ay may pakipagkasundo sa Diyos. Nakapanumbalik na tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nagawa nyo naman sinasabi ko sa inyo? Yung pananampalatayang nauukol para sa Ama at yung pagkakilalang nauukol para sa Anak at yung pananampalatayang nauukol para sa maluwalhating Diyos. Alam niyo na ba kung kanino dapat ibigay ang luwalhati na sa mga pagpapahayag? Kanino makikita ang kaluwalhatian? Ayun. Kanino makikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa mukha ni Kristo. Amen? Ano ang kaluwalhatian ni Kristo? Yun nga, ipinamamagitan tayo sa Diyos. Ano ba? Nung siya ay nasa laman, nung siya ay nasa katawan, when He was in the flesh, hindi siya nagkasala. Amen? Nagtagumpay siya kahit anuman ang dumating. That is Christ. Yan ang kaluwalhatian ni Kristo. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kaluwalhatian ng maluwalhating Diyos, ngayon, ito, ang Ama at si Kristo. Amen? Ang maluwalhating Diyos, ang kanyang kaluwalhatian ay ang Ama at si Kristo. Siya rin yun. Amen? Ngayon, ano ang kaluwalhatian ng Ama? Malilikha at siyang nagpanukala ng lahat ng bagay. Amen? Yan ang kaluwalhatian ng Ama. Hindi mo pa pwedeng isama sa Kanya si Kristo sapagkat hindi pa siya nagkatawang tao. Nung siya ay Ama, hindi pa siya nagkatawang tao. At hindi mo rin pwedeng ibilang ang kaluwalhatian ni Kristo ang kaluwalhatian ng Ama sapagkat magkaiba. Ang kaluwalhatian ng Ama at ang kaluwalhatian ng Anak. Pero yung maluwalhating Diyos na pinupuri natin ngayon, ang kaluwalhatian ng Ama at ng Anak ay nasa Kanya. Amen? Naunawaan nyo? Ang maluwalhating Diyos na pinupuri natin ngayon ay ang kaluwalhatian ng Ama at ng Anak ay nasa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang Diyos na tayo ay gustong ipagkasundo. Bakit? Kung tayo ay mayroon ng pagkakasundo, makipagkasundo ka na,
Bukod sa ikaw ibibilang ng Diyos sa sambahayan, ito pa, ay mangaliligtas tayo sa Kanyang buhay. Amen. Mangaliligtas tayo sa Kanyang buhay. Assured ka na sa kaligtasan. Kaya siguro, yun nga sinasabi ni Brother Joseph, narinig na si Pastor Efraim magturo. Pwede kong sabihin sa inyo kung sino rito ngayon ang ligtas na. Kayo, nararamdaman nyo ba sa sarili nyo? Hindi ko masabi sa inyo kung sino, pero nararamdaman nyo ba sa sarili nyo na kayo ay ligtas na? Sa pahamang pamaraan, nagawa mo na bang ipagkasundo ang iyong sarili sa Diyos? Amen? Pag nagawa mo na yun at naramdaman mo sa iyong sarili, ligtas ka na. At panghawakan mo ng matibay. Romans 8:16. Ang Espiritu rin ang papatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang ipagkasundo ka na, ibibilang ka ng Diyos sa kanyang anak. 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen? Damdamin nyo. Amen? Damdamin ninyo. Damdamin ninyo sa inyong sarili. Sapagkat ang Espiritu at ang ating Espiritu ang nagpapatuto na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang anak ng Diyos. 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos. Talagang Diyos ang magbibigay ng mana sa atin. At mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Amen? That we will glorify God. Sa pamagitan ng ating pagsamba at pakikipagkasundo, maluluwalhati natin ang Diyos. 1 Corinthians 15, verse 27. Noon, gusto kong maunawaan ang lalim ng unawang ito. Pero salamat sa Diyos. Sapagkat Kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng Kanyang paa. Sino? Si Kristo. Kung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat ay nasa ilalim ng Kanyang mga paa. Amen. Nadagwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Okay? So, may natira na hindi sumuko sa anak. Sino? Ang Diyos. Ang Ama. Dahil wala siya ng panahon na yun. Tama bang sabihin na wala siya ng panahon na yun? Amen. 28. Ito yung unawa. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kanino kay Kristo, kung magkagayon, ano? Ang anak rin ang pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Amen? Ano? Yung anak din ay pasusukuin sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. Susuko din pala ang anak. Paano niya isusuko ang kanyang kalagayang anak? Paano niya isusuko? Okay, paliwanag natin noon, nung siya ay umakyat sa langit at
Tinanggap na niya ang maluwalhating kalagayan niya bilang Diyos. Yun na, sinuko na niya ang kalagayan anak, which is tama pa rin. Amen? Pero ito, nung kanyang pinasuko na ang lahat ng mga bagay, ito na ang panahon. Nung kanyang ipagkasundo ang tao sa Diyos, isinuko niya ang lahat sa Diyos. Nung ipagkasundo, doon niya pinasuko ang lahat sa Diyos. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, na upang maging ano? Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Na ano? Ang Diyos ay maging sa kanyang pamamahala ang lahat ng mga bagay. Amen? Isa ngayon, ang tao, walang kontrol ng Diyos. Mga pasaway, mapulit, gusto, gera, may init. Amen? Walang kontrol ng Diyos. Kung tayo ay magkaroon ng may pagkasundo sa Diyos, tayo ngayon ay pamamalahan ng Diyos, tayo ngayon ay magiging bayan ng Diyos, at siya ang ating magiging hari, at tayo ay ibibilang na maging mga kasambahay. Kasama sa mga sambahayan ng Diyos. Amen? Ay kita nyo, kung naramdaman nyo, sigapin ninyo, magkaroon tayo ng pakipagkasundo sa Diyos. Amen? Sana sa inyong pagpapasting, hanggang bago itong Pentecost, lamin ninyo sa inyong sarili na nakikipagkasundo tayo sa Diyos, at ang Diyos ay nakikipagkasundo rin sa atin. Lamin ninyo, amen, sa inyong pagpapasting. Parang ang lapit ng Diyos sa atin at gusto niya tayong yakapin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga mensaheng ito, at let us grow in faith. Unawain natin ang bawat bahayag ng banal na kasulatan. Tayo po'y magsitayo natin. Kailangan ko pagmamang ito ang pagmangha sa lahat ng iyong mga kakilala sa iyo, ng iyong mga salita, ng iyong mga panukala, ng iyong mga kalooban. At ito, Lord, ay aming pilit at inuunawa, sapagkat kung maunawaan namin ang lahat ng mga bagay na ito, ay
kaunawaan, kaparatagan sa amin. Nagiging katuwiran sa amin ang mga salita nito. At kami, O Diyos, ay nagkakaroon ng matibay na pananalig upang gawin ang iyong mga salita at sundin ang iyong mga utos. Upang maging bahagi kami ng mga panukala mo. At kami, O Diyos, ay maging bahagi din naman ng sambahayan na iyong ibibilang. At kami, O Diyos, ay maging iyong anak. Salamat po sa biyaya ito na patuloy mo may pagkaloob sa kagandahang loob mo na patuloy. O God, na aming nararanasan sa bawat araw sapagkat inyong kabutihan at katapatan mo ang siyang nananatili sa bawat isa sa amin. O Lord, ipadawa mo sa amin, O Diyos, ang iyong pag-ibig at kung paanong makipagkasundo kami sa iyo ay ang Diyos at ang Espiritu Santo magturo sa amin kung paano namin simulan at kung paano namin gawin sa aming mga panalangin ang aming gagawin pakipagkasundo upang maramdaman namin ang iyong Santong Espiritu na siya nagpapatotoo na kami ay nilingap mo at sa pamagitan ng pagkilos ng iyong kapangyarihan ay maramdaman namin sa aming mga sarili ng aming mga handog ay umabot sa iyong harapan at sa iyo ay naging kapagong sa iyo at nililingapin mo nga Panginoon ang bawat isa. Ayaw Diyos sa aming panatili at magpapatuloy ang hinihiling ang iyong kapangyarihan at ang iyong kagandahang loob. Lord, ang kapatid ng Lucy sa kanyang mata, O God, kung ano man ang mga bagay at kadahilanan ng biglang pananakit, ay ikaw nawa Panginoon ang siya naming hininga ng tulong, ibsan mo ang sakit at anuman ang mga kadahilanan nito, nawa ay hindi maging diferensya upang magkaroon ng ibang duplikasyon ng pag-upira sa kanyang mata. Panginoon, inihiling namin ang kagalingan mo, ang pagkaloob mo, Diyos. At dahil sa kanilang pagtalima din naman sa iyo at sa kanilang pagsunod sa iyo, Panginoong Jesus, paglingap mo nawa ang aming hihingi at ang pagpalubag loob sa kanilang mga pagtatapat na ikaw ginawa, O Diyos. Ang patuloy na umipo sa kanila, tumilos sa kanila, at sa kanila, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan anumang mga naramdaman na kanilang nararamdaman. O Diyos, ay biyaya ay patuloy na nanahan sa amin na sumasampalataya at sa mga umiibig sa iyo. Purihin po, Diyos. Gawin din po, Panginoon, Ed Navarro. O Lord, alam mo ang nasa ng kanyang puso. Kanya lang malayo siya. O Diyos, ngayon, sa pamagitan ng panalangin na ito, inaabot namin siya. At amin siyang pinakipagkakasundo sa iyo. Panginoon, dalhin mo ang isang Espiritu sa Kanya sa pamagitan ng mga panaginip o ng ibang mga mensahe, O Diyos, upang siya ay makapanumbalik sa iyo sa pamagitan ng pagpanalangin at pagdulog sa iyo. Alam mo, mga kaganapan nito, O Diyos, mangusap ka nawa sa mga pangyayari ito upang siya ay magkaroon ng paglapit sa iyo at tumibay muli at manumbalik ang kanyang pananampalataya. Turuan mo siya, O Diyos, ng pananampalataya ay hindi. At anuman ang karanasan ng kanyang anak sa pagkakabuk ng kanyang puso. O Lord, inihiling namin na ang iyong Espiritu Santo ay tumulong sa anumang pamamaraan upang magamot ang batang yawa. Anuman ang kanyang naranasan nito, ikaw naman Panginoon ang patuloy na kumilos sa kanila ang habag mo, ang awa mo nawa Panginoon ay ipadama mo sa kanila. Galin mo sa kanila. Alalahanin mo ang kanilang pananampalataya ng at nawa sa pamaraan ito ay magbalik ang kanilang pagtitiwala at ang pananampalataya. Gamitin mo ang iyong mga lingkod, gamitin mo ang iyong mga mensahero, O Diyos, dalhin sa kanila ang mensahe nito na sila ay makapanumbalik sa iyo at muling buhayin ang kanilang pananampalataya at
ang kanilang pagtitiwala sa iyo. Yan dali, hihiling namin sa iyo, Diyos, na iyong Santong Espiritu ay tumulong sa kagalingan at kanyang anak sa kanyang pagkakamot. Pagman, mga atake dito, Diyos, hindi na magbabago. Ngunit ikaw ang kapangyarihan mo, sa iyo ay walang usip. Kaya mong gawin ang ating bayan at walang mahirap sa iyo. Alang-alang sa kanyang kalakasan, pagkaloob mo, Diyos, kagalingan sa bayan mo. Alang-alang, Panginoon, sa ikababalik ng kanyang pananampalataya. Nalalahanin mo siya, kagalingan sa mga ay iyong ipagkaroon. Sugulit na namin sa lahat ng mga naririto, Diyos. Alam mo ang aming mga salubin. Alam mo ang laman ng aming mga puso't kaisipan. Pili sa aming nasa makipagnasundo sa iyo. Ipagdamo mo sa amin ang isang mabuting bagay. At aming isang napakainam para sa amin. Maramdaman namin ang aming mga sarili na kami ay pinapatnubayan mo at kami, O Diyos, ay kinalitulan. Muliin ka, walatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang maguluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Nadagpo at salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang kanyang biyaya, ang kanyang kahabagan at ang kanyang pag-ibig ay patuloy na manahan sa bawat isa at managanang may biyaya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya nawa. Amen.